Magsiluhod po tayong lahat bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay nga ang lahat ay batid niya. Laman ang puso mo, laman ang isip mo, walang malilihim sa Kanya. Alam na alam niya kapag may dinadala ka. Batid na batid niya kung anong dalahin mo. Nakikita niya kung ikay nahihirapan, o dili kaya'y masaya o nalulumbay. Ang lahat nga ay sa Kanya, yaong pawang kabutihan. Kaya't kung siya ang hanapin at masusumpungan, lahat ng sa'yo nagaganap, isurrender mo at isuko mong ganap, siyang bahala sa lahat. Butihing Ama, walang batid at walang binabatid, kundi kung ano pa ang magandang magagawa sa Kanyang mga anak. Walang layunin, kundi ang lahat ay makinabang sa mabuti niyang hangarin, mabuti niyang kaloob at mabuti niyang mga gawa. Wala siyang minithi na mapahamak ang sinuman, kaya't kapag may napapahamak sa kanyang kasalanan, hindi siyang may kagustuhan, kundi katauhan na ng taong sa kanya'y minamahal. Kaya mga mahal, matutunan nawa ng tao kung paano ang totoong layunin ng Ama, nang sa gayon, ang lahat ng mithiin ay kabubuti at makabubuti. Di man pagdakakarakay kamtin, sa pagbabata at paghintay, tatamuhin din. Mula kay Lucas. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat bunga, ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma. At di rin nakapuputi ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino matutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo.
Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa ng lahat ng ito, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Kaya't ibinigay ng Ama ang kanyang pangaral upang ang lahat ng kanyang mga anak na nakikinig at nagsasabuhay na napapatotohanan na tunay siyang mabuti. Sapagkat paano nga namang makapamumunga ang isang puno ng igos ng puno niya ay aroma? Samantalang, ano ba itong aroma? Puro tinik. At ang igos ay napakagaganda ng bunga at pagdulot ng kagalingan ng karamdaman. Kaya't ipakita ng tao na siya nga ay totoo sa Ama at tumatawag siyang Panginoon, Panginoon ko. Tunay ngang siya ay makatotohanan. Nang wika nga ay kailanman ang nakamaskara ay hindi makikita ang tunay niyang mukha. Subalit, kapag nakalantad, makikita ang lahat. Gayon din ang ugali ng tao. Kapag hindi nagpakatotoo, hindi makakakuha ng totoong kapwa-tao. Sapagkat hindi siya masyadong makikilala sa kanyang kapaimbabawan. Kaya kuminsan nadadaya niya ang kapwa niya, nalilinlang niya ang kapwa niya. Subalit ang Ama'y hindi gayon. Lantaran niyang binahagi ang kanyang kabutihan, lantaran niyang binigay ang kanyang mga mabubuting aral, buong-buo niyang binahagi ang kanyang pagmamahal, at hindi niya piningas-pingas ang liwanag niya, kundi buo niyang ibinaba ang kanyang espiritu upang buong kamti ng mga anak niyang tumanggap na totoo na magliwanag din ng kanilang buong pagkatao. Kaya, sino nga ba ang nasa banal na espiritu na ang gawang katiwalian ang siyang nagagawa niya? Sino nga ba ang mabuting puso na nakapagsasabi ng masama para sa kapwa niya? At sinong mabuti ang isip na nagpag-iisip ng hindi maganda sa kapwa-tao? Kaya't kung ito ang taglay ng sinuman at ang bawat nagtataglay nito, siya din ang nasisiyahan. Mga minamahal, dakila ang Ama, wala siyang kapantay. Noon, ngayon at kailanman, ang nais niya ay tunay na halimbawa ng tao ay makita, ay yaong mula sa Kanya. Sa papaanong paraan maisasalarawan ng Kanyang kagandahang loob, sa papaanong maisasalarawan ng Kanyang kabutihan, sa papaanong pamamaraan maisasabuhay ng tao na siya nga mismo ang tinatawag na Panginoon. Mga mahal, anak man ninyo kapag nagkamali ito, kanino ka balahi, eka? Yung tatay mo, ekay kay bait. Bakit ikaw, ekay kay sama? Di bagat nasasabi ito ng tao? At kapag naman ito'y mabuti, aba, eka, kanino ka kaya nakamana? Kasama ng ugali ng iyong ina't ama. Buti na lang, hindi ka nakamana. Di bagat kay sarap pakinggan ng mabuti ang sinabi, kaysa doong patay na ang iyong magulang. Hinahamak-hamak pa kung siya'y wala na sa ibabaw ng lupa, kung ang mabuti niyang ginawa ay di mo natularan at di mo nawangisan. Kaya, kahabag-habag naman ang tinatawag na Panginoon na sa tuwina ay nababanggit sa bibig ng tao na Panginoon ko at Diyos ko, ngunit ang gaway lisya sa Kanya. Kaya ang nais at layo ng Ama, pakita nyo ang tunay na katotohanan na kung ano ang puno ay siyang bunga. Sapagkat ang puno ng iglesia ay walang ginawa na hindi tama sa lupa. Kaya ang marapat maging bunga ay di puro tinik, hindi puro
Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang nagsusumakit at nagsusumikap magpakabuti, napakaraming pang-aagaw para tibagin at pahinain. Ngunit tulad nga ng nakatala, ang tunay na matibay at malalim ang pundasyon ng Ama, dumaan man ng tubig, buhusan man ng tubig, pumasok man ng tubig sa isang tahanang yaon, hindi ito matitibag. Mga mahal, yaon ang taong matibay at matatag ang pananalig at pananampalataya na tuwirang tumanggap sa Ama, hindi kayang tibagin at di kayang buwagin ng kapwa niya, hindi nararapat sa pananaw ng Ama. Anak ba kayo ng Ama? Lahi ka ba ni Abraham? Ang wika nga sa binahaging kataga ng mga mensahe, 3 uri pala ang pinakita ng isang Panginoon na nagkatawang tao na ibinigay ang Espiritu at pinamahagi naman ito sa 3 katauhang naging kapiling at kasama. Si Judas, minahal na tuwiran, pinakisamahang ganap, subalit nagawang ipagpalit sa 30 denaryo. Kuminsan ng tao wala man sa bagay, yaon lamang mapurit mahalin ang kapwa-tao, hindi na naalala yung tapat at totoo. Sapagkat ganon kumilos ang mapanlinlang na espiritu, mandaraya, kayang manlinlang, kayang linlangin ang sinuman. Kaya nagmamaang-maangan na kay buti tulad ni Judas, pahalik-halik pa. Subalit hindi naman katuwa-tuwa ang ginawa. Mga mahal, at ano naman ang naganap sa Judas na gumanap ng kapamakan niya? Samantalang siya ang nagkanulo, ang pinagkanulo niya ay hindi lamang ang isang tagapagligtas, kundi mismo ang kanyang sarili. Kaya naman, kung may tunay ng pagkilala ang tao, kailan may hindi wawangisan at loloobin, tularan si Judas. At ang naging kasamang si Pedro, na sa takot na baka makasama sa pinaparatangan o dili kaya'y baka hulihin o kaya ay kung anong gawin, mas niloob pang itatwa na kasama nga ang tunay na gurong nagturo ng kabutihan at nagpakita ng kabutihan sa kanya at minahal siyang tapat. Subalit, maliwanag din ang katotohanan ng Ama, budhi niya rin ang umiral. Hindi siya nakali at dinadago kanya ang kanyang dibdib at sinasabi niya, Diyos ko, ba't ko nagawa sa aking Panginoon ito? Totoo pala ang kanyang sinabi. At ilan din kaya ang katulad ni Tomas na nakita niyang lahat ang kabutihan at tunay na narinig ang lahat ng kabanalang salita, ngunit hinintay pa yung katotohanan na maniniwala lamang ako kapag nakita ko ang butas ng palad niya at siya nga ay totoong kong magbabalik. Kaya naman, naging walang imik ng sinabing, Tomas, halika, ipasok mo ang daliri mo sa aking palad at sa aking tagiliran. Hindi nga ba't ikaw ay gayon ang nais mo? Maniniwala ka lamang na kapag naipasok mo na ang daliri mo sa mga palad na ito. Ganyan ang tao. Ano man ang mapakita, ano man ang ipakita ng Ama, na tunay ang kapwa niya at nakikipagtotoo ang kapwa niya at tapat ang kapwa niya, kung hindi pumapasok ang totoong espiritu sa katauhan niya, hindi niya kayang tupdin at gawin ang mawangis sa kapwa niyang tapat at totoong sa kanya'y nagmamahal.
Isang larawan ng katotohanan na ang tao ay marupok at mahina. Subalit, sa pinaging dapat na tatlong katauhan, na iwinangis naman sa tatlong mukha ng kabanalan at siya'y isang pagtupad ng banal na espiritu na mula sa Ama at Anak, dapat siyaon ang matularan ng tao. Ang ginawa ng Ama ay ginawa ng Anak, kaya't ang totoong nasa banal na espiritu ang makakawangis nilang gawa, yaong sa kalooban at kagustuhan ng Ama. Mga mahal, paano mo ba linalabanan ang iyong sarili kapag pumapasok sa isip mo, bakit nagagawa nila ito sa akin? Pagkatao, suriin, yaon ang pagkatao. Sapagkat pagkatao ang nagtatanong, bakit nagagawa nila ito sa akin? At kapag pinangibabaw ang pagkatao, mananaigman din ang damdaming tao at doon na mag-ahari ang pagiging kasalanan. Sapagkat sa pagiging tao na maraming tanong, bakit ito nagagawa ng kapwa-tao na hindi mapuhap ang tunay na katugunan sapagkat mahina ang espiritu na taglay. Doon ang panlalamig at panghihina na mapapatotohanang hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon ay tunay nga sa akin. Mga minamahal, ang kabutihan ng Ama ay walang hanggan, ang kadakilaan niya ay walang katapusan. Ngunit paano nga ba nagagawa ng isang katauhan o ng ilang mga katauhan na anuman ang masilayan ay di pa rin matanggap na may Diyos na totoo at may taong nagpapakatotoo? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, maggagawa man kayo ng palayok at isa lagwad ang pinagmulan, lupa ang inyong mga kinukuha para ito'y buuin. May kanya-kanya kayong mga sukat at kanya-kanya kayong hulmahan. Ngunit at pasubali, sa isang lupa na inyong pinagmulan na kinukuha at gawin ay balanga. Kung sino yung nauna at nakatuklas ng paggawa ng balanga at tumulad lamang sa kanyang kapwa, kailanman ay hindi niya makukuhang maigi ang sikreto niya kung paano ang kanyang paggawa ng balanga, gaano ito katibay, gaano ito nagluluwat. Gayon ang buting espiritu. Anumang wangisan itong masamang espiritu para manlinlang at dayain ang tao at makuha niya, kailanman ay hindi makikitang tunay na sikreto ng Ama, sapagkat siya ang tunay na pinagmumula ng kabutihan, kaya't ang sino mang tutulad para lamang mangdaya at gayahin upang madaya ang kapwa, mabibigo. Hindi niya magagawa ito sa buong panahon, lalo tigit kung hindi ito tunay na tinanggap at tunay na nagahari sa kanyang katawan. Mga minamahal, kailanman ay hindi makapamumunga ang ubas sa dawagan, sapagkat maiinis ang kanyang mga baging at mga sanga. Tunay na kailangang ito'y linisin upang magsilaylay ang mga bunga. Kaya't sa isip at damdamin, ang layo ng Ama maging malinis man din upang ganap makapamunga ng tunay na masarap at matamis tulad ng ubas na sagumpol ang tamis. Mga mahal, kay sarap pakinggan ang matwid at mabuting aral. Ngunit sa mga baluktot ang kaisipan, ito'y katawa-tawa lamang. Kay sarap namnamin ang tunay na kabutihan at pagmamahal ng Amang mahal. Ngunit sa mga buktot, ang gawa at baluktot, ang layunin sa lupa, hindi matatanggap at madarama ang tapat na pagmamahal ng Ama. Kaya't
Sa pakiwari nila'y tama at totoo, ngunit lumalabas ang natural na nagmumula sa puso, yung binibigkas ng bibig. Mga mahal, ang tunay na kalooban ng Ama ay masarap namnamin at pakinggan ang mga aral niya. Subalit kundi magiging malinis ang isip at damdamin ng aabutan, magiging masama sa pandama at pandinig ang tama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, ang paghamon sa pakikipagtotoo at pakikipagtapatan, ang hinahamon ay Diyos na hindi nasisilayan. Subalit ang humahamon sa kasamaan, pagkatao at masamang espiritu. Sapagkat kailanman ang Ama ay di gagawa ng masama, kundi lahat ng mabuti, yaong layon at nasa niya pawa. Kaya't ang lahat ng nagpapakabuti, ang hinahanap nila ay mabuting balita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. At kapag napagtibay na sila ng mabubuting salita at mabubuting aral ng Ama, di man nila hanapin ang magandang pandama at mabuting layunin na isisilid nitong Amang kanilang tinanggap man din. Patotoo, ang naging puno, ang siyang naging bunga. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Habang nagpupuyos ang damdamin, mahirap magliwanag ang isipan. Subalit kapag ang isip ay maliwanag, pati damdaming may sakit at nasaktan, na paghihilom ng maliwanag ang pangunawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang tanong nga sa mga naging lingkod, ilang taong ka nang alagad? Ikaw 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 ilang taong ka nang alagad? Kaya tinawag na alagad sapagkat lingkod na turingan. Sa makatwid, kung tunay at tapat na tinanggap ay Ama, ang panghihinayangan yung taong lumipas, hindi ang karampot at saglit na inagaw at inaagaw patuloy ng taong hindi dapat pakinggan at tanggapin. Yan nga ang sa tuwin ay habilin ko kay Constancia. Suriin mo, anak, kapag dumaratal sa iyo, sa isip at damdamin mo, hinahamon ka ng kapwa mo para matuksot magalit ka, sino pipiliin mo? Akong may luwat na taon ng bilang kung paano nagpakilala at nagpasilay ng gawa ko, kung paano numukal at dumatal ang salita ko, o sa taong tinutokso ka na di batid ang sinasabi. Kaya't ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Upang matupad din sa inyong lahat, tagasunod, hindi tagasunod sa dakong ito, lingkod, hindi lingkod sa dakong ito. Kung tunay na iisang Ama ang siyang layunin ninyong makamtan, wala kayong tutuparit hahanapin, kundi ang mga bubuti niyang layunin. Nekkarameneyahanam, 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 sapagkat maaari rin kayong mamuhay ng naayon sa sanlibutan kung mabuti ang ginagawa at tinutukoy nyo sa buhay ay mainam, na naayon sa gawa at kalooban ng Ama, na higit na galak pa ang tinatamasa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
Nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. Tama nga naman. Subalit, paanong nasasabi o nakikilala ang isang mabuting kahoy? Kahoy nga siya. Mga minamahal, paano ba ang kahoy? Wala namang kahoy na diretso lamang, na wala siyang ugat, di ba ga? Sino ba ang ugat ng kabutihan? At sino ang puno ng kabanalan? Magsasanga ba ng mangga ang isang punong santol? Kung magkagayon, nakikilala sa gawa ng tao kung sino siya, anong tunay na pagkatao niya, kung sinong nasa kanya at ano ang sumasa kanya. Ang mabagang mabuti o masamang espiritu. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano man ang ibig niyong ipalagay sa binasa sa inyo, ito ang aking palagay. Kung tunay na ang Ama ang pinagmulan, pakikinggan niyong mainam at susundin ang kanyang mga aral, at lahat ng sumusunod sa kanyang aral at nagsasabuhay, siyang matatawag niyang mga anak niyang naturingan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi mo kayang tupdin at gawin ang kanyang mga gawain at layunin kapag ang isip at damdamin mo iba ang nilalaman. Kaya ang wika nga, mapapalad ang patuloy na nagmimiti, nagnanasa, na sa kanya'y tumanggap, sumunod, tumalima at makatalima. Sa banal niyang salita na hindi nawawaglit sa kanilang diwa, na isa sa buhay sa kanilang puso ay nananahan man din niya ang pagmamahal, tumitibay silang pundasyon ng Ama ang nagpundasyon. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kaya sinabi niya, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Kaya, marapat palang gawin ang tumatawag ng Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko, sumunod sa Kanyang mga aral at salita. Mga mahal, ang mic ay nakarinig. Mas ang sumunod sa kalooban ng Ama, masaya ngunit mahirap ano. Lalo't higit kung tatlo kasama mo, totoong-totoo ka sa tatlong ito. Ngunit yung isa palang kasama mo, hindi totoo sa'yo. Aro, pasarap palipitin ng leg, ano? Di po ba, pag nagbilang tao ka? Kaya kapag hindi ka nagpigil, talagang yun na ang sisikal na pagkatao mo. Aba, sabi nga, may narinigan nga akong tao at nagsabi sa akin baa po, labis na po eka Isa lang naman din po ang buhay isa rin ang buhay niya Sabi niya, oh anak, maghunos dili ka. Hindi nararapat sa isip ng Ama ay wala ka, kundi kuhanin mo ang kaloob at damdamin niya. Labis na siya eka Maraming dumudulog na wala kayong alam. Wala kayong kabatiran sa mga iba't ibang kaganapan sa kanilang buhay na sobra nga naman ang tao. Ngunit anong tugon ng Ama? Anak, habang akong nasa puso mo, magagawa mong timpiin ang sarili mo. Yan po ang tinutugon ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Ngunit pakatandaan mo, pag hindi ka na nakapagtimpi at umiral ang pagkatao mo,
wala ako sa iyo. Nakakatakot naman po yaon, yung wala ka sa Kanya. Kaya napakahirap na masarap. Di ba? Sadyang hinahamon ka. Sapagkat maaari mo namang sabihin sa kapwa mo yung nasabi mo sa kapwa mo kundi ka taong talusira, di ba? Yung nasabi mong talikuran, kaya mo sabihin sa harapan kung tao kang matuwid at totoong nagpapakatotoo. Ba't pangungunahan ka ng kapwa mo, di ba? Di ba nakakagigil yun? Nakakainit ng ulo yun? Kapag napilang tao ka? Subalit nga, ang hamon ng Ama ay napakaganda. Anak, habang ako ang naghahari sa iyo, matitimpi mo ang sarili mo. Kapag pinairal mo na ipagkatao mo, ako'y wala sa iyo. Mamili ka, ako, o ang galit mo. Ay, kayo na po. Sapagkat kapag nanaig ang galit mo, walang mangyayaring mabuti sa iyo, di ba? Habang nagagalit ka, nagngingit-ngit ka, tunay na kahirap sa pandama. Naranasan niyo na po bang magalit? Abnormal yung taong di nagagalit, ano? Hindi alam yung galit. Ngunit lahat ng tao na nagmula sa pagkatao, tunay na naranasan ng magalit. Kahit na sabihin ngayon, tapat kang lingkod, ang pinagmulan mong pagkatao, pinaggalingan mong pagkatao, kapag binalik ang pagkatao mo, talagang hahamon ka ng tao. Buhay ba ang Ama? Lalo na kung matapang ka sa dating buhay mo. At kung duwag ka naman paiyak-iyak ka na lamang. Ngunit, alam niyo po ba, sa larangan pala ng kabanalan, di baling duwag ka. Matapang ka lang sa katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, sabi nga, kapag itinutuwid ka at sa sarili mo'y naaawa ka, yaong nagtutuwid sa iyo, kaya naitutuwid kay mahal ka. Kaya tinatama ka, mahal na mahal ka. Ngayon, ikaw na tinatama at ikaw na tinutuwid, nagpupulis ang damdamin mo't galit na galit ka. Paano mong nasasabing ang tagapagtuwid mo at nagtutuwid sa iyo ay mahal mo at kilala mo? Buhay ba ang Ama? Kaya dito pumapasok ngayon, yaong habang nasa dilim ka, hindi ka makakaabot ng matuwid at tama na marapat na ginagawa. Kaya't ang nais ng Ama, magliwanag ang isip, mabuksan at makaunawa, makadama ang kalooban at magawa na madama ang pag-ibig ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sabi nga, tingnan nyo nga ang katabi nyo. Tanungin mo nga, masarap ba ang mahaba ng buhok? Maiksi ang buhok ng tinanong mo Masarap ba ang maiksi ang buhok? O yan. Yung mahaba ang buhok, tanungin nyo, masarap ba ang mahaba ang buhok? At yung maiksi ang buhok, masarap ba ang maiksi ang buhok? Alam nyo po, nasa tao lang yan. Maiksi at mahaba ang buhok mo, kung mainitin ang ulo mo, pares lang. Buhay ba ang Diyos? Kung masama ang loob mo, pares lang. Walang nabago sa'yo. Walang naiba sa'yo. Isang katawan ang nasa sa'yo. Ngunit, kung mahaba ang pasensya mo, kalbo ka man, masarap ang pakiramdam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tanungin nyo nga ang kapwa nyo. Sige, masarap ba ang mataba? At ang katabi mo naman, kung payat, masarap ba ang payat? Alam nyo po, tandaan ninyo, mataba at payat, kung Ama ang magpapalusog, hindi pa rin masasabi ng taong payat kasi yan, kaya malusog. Mataba kasi yan, kaya malusog. Wala sa taba at payat yan. Sapagkat,
Ang nakasusuri ng buong katauhan ng tao ay Ama. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, malusog ang katawan niya. Paano kung tabang ampaw? Ay payat siya, mahina ang katawan niya. Paano kung maliksit malakas siya kaysa sayo? Kaya wala pa rin nakatatarok at nakababatid ng tunay na niloloob ng katawan ng tao at payat mataba. Tama ba ga? Oh. Tanungin mo nga ang kapwa mo, kapag matangos ang ilong. Masarap ba matangos ang ilong? At yung pango, wag magagalit. Masarap ba ang pango? O mahirap ba ang pango? Wala. Tandaan ninyo, pango ka at matangos ang ilong mo, dyan pa rin humihinga. Kaya walang mahirap. Kapag matuwid ang isip mo, mabuti ang loob mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pango ka, huwag mong ikahiya, at huwag kang malungkot. Matangos ang ilong mo, huwag kang mayabang, at huwag kang mapanghamak. Sapagkat, iisa lang ang ginamit ng Ama na daanan ng hininga, yung ilong, pango at matangos. Buhay ba ang Ama? Oh. Tanungin mo nga ang kapwa mo, kapag malabo na mata, mahirap ba malabo ang mata? Masarap ba eka ang maliwanag ang mata, kung maliwanag ang mata? Ah, anong sagot? Mahirap ang malabo ang mata, pagbilang pagkataong paggamit, at masarap ang maliwanag ang mata, kapag gagamitin mo sa pagtao, sa pangtao. Ngunit at pasubali, malabo at maliwanag ang matay, parehas lang kapag maliwanag ang isip mo. Sapagkat, naaabot mo ang mabuting matuwid ng Ama, naunawaan mo mabubuting gawa at salita niya, kaya mabuti pa rin ang damdamin mo. Anong silbi ng maliwanag ang mata mo kung puro pagkakasala nilalaman ang isip at damdamin mo? Mas mainam pa yung wala kikita, di ka nagkakasala. Buhay ba ang Ama? Oh. Sabihin mo nga sa kapatid mo, sa tabi mo, masarap ka bang kumain? Marami ka bang nakakain? O mahina kang kumain? Anong sagot? Ano man ang sinagot ng katabi mo, masarap siyang kumain, malakas kang kumain, o mahina kang kumain, isa lang ang kamatayan nyo. Tandaan ninyo, hindi sa sarap ng kinakain ng haba ng buhay, hindi sa masasarap na pagkain ng paghaba ng buhay, kundi ang paghaba ng buhay nasa iisang nagbigay buhay kung kailan ka babawian o kung pahihiramin ka pa ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Magbulay-bulay kayo ngayon kung ganang katauhan ay kaya niya ito. At doon nyo matatanto ano ang gawa ng masamang espiritu at gawa ng mabuting espiritu. Ano ang talino ng masamang espiritu at talino ng mabuting espiritu. Mamili kayo ngayon kung sinong pipiliin yung makapanahan sa inyo. Oh, tanungin mo nga, sabi mo, na maputi. Masarap ba ang maputi? At yung katabi mong maitim, mahirap ba maitim? Nakakahiya bang maitim? Maputi ka at maitim, walang nakakahiya at walang masarap. Parehas lamang. Sapagkat kapag namatay kayo, parehas kayong mabubulok. Parehas na uurin ang inyong katawan at laman. At ang buto nyo'y magkakahiwalay. Ang bungo nyo ay uurin din. At mauuka ang inyong mga mata. Kaya't maputi ka man, maitim ka man, dapat malinis ang budhi mo at malinis ang isip mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat at totoo ang mga aral niya. Ganap ang kanyang mga pananalita. Totoong totoo ang kanyang pagmamahal. Tapat na tapat ang kanyang pag-ibig kanino man. Kaya't ang layo niya, tao, huwag kang talusira. Tao, huwag kang mapagpaimbabaw. Sapagkat kapag ginawa mo ito,
hindi mo ako kilala, hindi mo ako nadarama, pagkatao mo ang nasa sa iyo. At ang isang espiritu na di ko kailanman kasama, kundi aking iniiwan sa tuwina, kaya't kung gusto mo ako ang piliin mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yaon ang wika ng Amang mapagmahal, mapagbigay, mapagparaya, mapangunawa, mapagpatawad, at nagbibigay buhay at buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tanungin mo nga ang katabi mo kung matangkad. Masarap ba ang matangkad? At kung pandak naman ay mahirap ba ang matangkad? Ang pandak. Tandaan ninyo mga mahal, walang mahirap at walang masarap, pandak ka man at matangkad. Ang mahalaga, mataas mong ginagawa ang parangal at papuri sa Ama at patuloy mo siyang dinadakila, pandak ka man at matangkad, kung wala ka sa Kanya, ito'y baliwala. Sapagkat ang Ama ay di lumikha para lapastanganin, para hamakin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang kabanalan, at dayain ang Kanyang Espiritu. At lalong hindi niya ginawa na binaba ang Kanyang mga salita para paglaban-labanin at palabasin ang magagaling, kundi ito'y para pag-aralan at matutunan at may sa buhay. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, tinawag mang tatlong persona ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, ngunit hindi tulad ni Judas, ni Tomas, ni Pedro, na bilang ugaling tao, na iba't iba ang kanilang ginampanan at ginawa sa mundo. Subalit, itong tatlo na iisang Espiritu, noon, ngayon, at kailanman, isa ang layunin, adhikain, gawa, at kapangyarihan. Kaya mga mahal ko, manghingi kayo sa Ama at kayo'y bibigyan, humingi kayo sa Kanya at kayo'y pagbibigyan, sapagkat siya'y mapagmahal, mapagbigay. Ibigay mo ang sarili mo sa oras na ito nang malubos mo siyang madama at makilala bilang anak na mahal ang bawat isa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan, ang wikangang tinuran sa banal na kasulatan, Epata, mga buksan kayo. Walang makakatulad at di dapat tularan. Walang dapat dumal, hilan at magdahilan. At walang dapat manggaya at gumaya sa isang Diyos Ama at Diyos Anak sa iisang Diyos Espiritu. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa panahon nyo at panahon ng Espiritu, ginagamit lamang bilang mga tao, ngunit wala nang dalawang Kristo at di magdadalawang Kristo, kaya't ang bahagi sa tao, isang Espiritu na taglay ay gawa ng Kristo at tataglagin ang gawang ito kapag totoong Espiritu ang suma sa tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
maraming mababahaginan at babahaginan upang tupdin at gawin ang kaukulan. Subalit lahat ng tao'y nagmula sa isang Espiritu Santo. Yaon nga ang kaloob ng Ama sa tao. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mga mahal, kaya naman napakabuti ng Ama, pinagpapaumanhinan niya yung mga anak niyang hindi nakakaunawa, ano po? Sabi nga niya alam niya kung ikay binahaginan niya, na dapat makita sa iyo yung bahagi niya. Alam niya kung kailan ka binuksan ng pangunawa, dapat niyang makita kung anong binukas niya sa iyo, yun ang lagi niyang nakikita na nakabukas. Alam niya kung kailan niya binuhay at nais niya mabuhay ka sa buong panahon nang naayon sa Kanya at di naayon sa sarili mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya napakaganda ng mga sulat ni San Pablo na kung inyong babaybayin ay walang hindi maganda sa sulat ni San Pablo. Lahat ay napakagaganda. Kaya kung mawawangisan mo yung gawa ni San Pablo, na sa dating buhay mo ay isa kang manunuligsa at nang kinilala mo ang Sang Kristo't Ama ay sadyang binigay mo na at binuhos ang sarili mo sa Kanya, ay tunay na napakasarap pala. Ngunit paano mong malalasap kung mapait ang nilalasap mo? Buhay ba ang Ama? Kaya magalak, magpuri kayo mga mahal. Sa bawat araw na minimithi nyo'y makasunod. Ang nagsusumakit at nagsusumikap na makasunod, pinipilit nilang magawa ang lahat ng dapat gawin. Ngunit, bakit nga ba? O tukso, sabi ng tao, layuan mo ako. Ang sabi ng Ama, anak ko, ikaw ang lumayo, huwag ikaw ang lalayuan. Sapagkat walang isip ang tukso, ikaw may isip. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag tinutokso ka, tinahamon kang magalit, gamitin mo si sentido komon at si Espiritong Banal na sumasayo para hindi ka magupo ng hindi mo alam kung ano. Buhay ba ang Diyos? At ipanalangin. Kapag nakapagnilay yun, siya rin mapapahiya sa sarili niya. Nawa nga ang taong nagkasala ay magnilay, ano? Naway matutong magnilay ang lahat ng tao at umamin sa pagkakamali at pagkakasala, hindi nangangatwiran. Sapagkat habang nangangatwiran ka sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng mabuting isip. Kaya nga sinabi ng Panginoon ay kalimutan mo sarili mo. At kapag kinalimutan mo ang sarili mo, hindi ka na maghahanap ng ikaw ang tatangi, ikaw ang pupurihin, ikaw ang pasasalamatan. At ang sarili mo, ikaw mismo maghahanap ng mga mali mo at itatama mo sarili mo. Totoo po yan. Ang sarili mo susuriin mo para maitama mo pa. Hindi yung sinusuri mo yung kapwa mo para itama mong itama. Ang sarili mo naman ayaw mong itama. Buhay ba ang Diyos? Kaya sinabi niya, hindi maaring mag-akay ang isang bulag. Alam niyo po, maraming taong napakagaling magsalita at napakagandang magsalita, pero hindi naman nila kayang gawin yung maganda at mabuti nila sinasabi. Kaya ang sabi ng Ama, magpakatotoo ka. Tao. Lahat. Yaon ay para sa lahat. Magpakatotoo ka. Tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya mapapalad yung tumanggap at nagbago. Nagsumakit at nagsumikap. Na hindi ang sarili ang sundin, kundi ang Ama. Tandaan po ninyo,
madarama ninyo kung paano siya kumilos sa buhay nyo at madarama nyo kung paano kayo kamahal niya. Kaya kayo mismo mahihiya ng magsabi ng di maganda at mahihiya na kayong gumawa ng di mabuti sapagkat takot at nahihiya ka na sa Kanya. Diba ang Diyos? Magnilay at magbulay ang wika nga niya nang matanto, masuri ang pagkatao ng bawat isa. Mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Kakatuwa itong si Pablo, no? Ang dami niyang sulatan. At ang bawat sulat niya ay may kabuluhan. Tunay na nakakaantig ng damdamin. Kung totoo kang sa Diyos na lumalang, ay tumanggap man din. Ngunit kung tinatawag mo nga siyang Panginoon, Panginoon, damdamin mo naman pala wala sa Kanya. Hindi mo maunawaan. At napakahalaga ng pakikinig at pagsasabuhay. Pag-aaral at pagtupad. Buhay ba ang Ama? Sumayo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Gaya ng pamanhik ko sa iyo, nang ako'y papunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso, sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. Iutos mong sila'y tumigil sa ginagawa nilang iyon. Pagsabihan mo sila na huwag kang pag-aksayahan ng panahon, na huwag nang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at di matapos-tapos na talaan ng mga angkan. Ito'y pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi makatutulong sa ikatutupad ng panukala ng Diyos. Panukalang nalalaman ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Narinig niyo ba nga, mga minamahal? Wala nang kaukulang pag-usapan pa yung mga nakaraan sapagkat hindi na nararapat yaon. Wala nang ibibigay na mabuti kanino man. Ang pag-usapan ngayon ay ang panahon ngayon kung paano ka magbabago at paano mo tatanggapin ng Diyos ng katotohanan. Buhay ba ang Diyos? O tao, kay hirap ituwid ang baluktot. Ang layunin ng tagubiling ito ay pabukalin ang pag-ibig, buhat sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumon sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Yan ang tao. Napakahilig makipagtalo. Pinasisigi ang sarili, alam niya yon, alam niya ito, ganun siya, ganyan siya. May nagsasabi pang pahatid ng Ama ito. Kapag ang pahatid ng Ama ay nakabubuti, ngunit kapag ang pahatid ng Ama, sinong Ama mo? Ang nakapagdulot ng masama at nakasira ng kapwa. Suriin mo, baka ama ng demonyo. Ibig nilang maging guro ng kautusan, gayong hindi nila naunawa ng kanilang sinasabi. Ni ang mga bagay na itinuturo nila ng buong tiwala. Alam naman nating mga kautusan ay mabuti kung ginagamit sa wastong paraan. Alalahanin nating hindi ginawa ang kautusan para sa mabubuting tao, kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas, mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama't ina, at mga mamamatay tao. Ang kautusan ay ginawa rin dahil sa mahihilig sa kahalayan, mga nakikiapid sa kapwa-tao, nakikiapid sa mga lalaki, mga kidnapper,
mga sinungaling, mga bulaang saksi, at sa sinumang sumasalungat sa walang katuturan at wastong aral, aral na naayon sa mabuting balita. Ito'y galing sa dakila at mapagpalang Diyos at ipinagkatiwala sa akin upang ipahayag, wika nga ni San Pablo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Alam nyo na, ang katiwalian at diretsyong gawa. Kaya't kung nasa mabuti kang gawa, alam mo yung salita ng Amang Dakila. At kung layon mo'y mabuti dito sa lupa, itatakwil mo na yung masasamang gawa. At laging tatandaan, ang mabuting balita ay sa mga taong gayon ang gawa, upang kapag nagliwanag ang diwa at tumanggap sa Amang mapagpala, magbago man din ang kanilang masasamang gawa. Kaya, ang mga tumatanggap ay nakakadama. Ang mga nakakadama ay nagbabago ang isip nila. Ang nagbabago ang isip nila, nakakakilala sa Kanya. Ang nakakakilala sa Kanya, nagsusumakit na tukdin ang gawa niya. At ang nagsusumakit, lumiligaya sila. At siya ang nagaganap sa mga taong nagsusumakit. Sapagkat sa pagsusumakit nila, hindi sarili nila ang kasama lamang, kundi yaong pinagsusumakit na Ama ay sila'y baguhin. Kaya, hindi ito mahirap gawin. Sapagkat kung tunay na nasa iyo na ang mabuting Ama, hindi ka na katulad ng mahirap umunawa. Madali ka nang makaunawa sa mabubuting gawa at mabubuting salita. Kaya't sino ka man at ano ka man, sino man at ano man nagsasalita, tinatanggap mo ang mabuting balita. Sapagkat doon ka nasisiyahan, doon ka nagagalak, yamang ang Diyos ay suma sa iyo. Buhay ba ang Ama? Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para gawain ito, para sa gawain ito. Sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Ganyan sana ang tao. Kahit na nagsalita ng laban sa kapwa niya, subalit nang nakilala niya yung katotohanan sa kapwa niya, dapat siya'y magbago. At matanggap niya na siya nga'y nagkakamali at siya'y mali. Upang kung papaano niya natanggap ang kanyang pagkakamali, ang Amang nalugod at kalugod-lugod ang ginawa niya, siya ang sa kanya'y magpala, matuwa, at magbigay galak. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, yung mga tumanggap at nagpakababa, hindi na nila alintana yung pagkapahiya. Hindi na nila iniisip na kahit na sinong nangaral sa kanila, tuwang-tuwa sila sapagkat gustong-gusto nilang tinatama at tinutuwid. Nang dahil takot na silang magkasala, nang dahil takot na silang mawalay sa Ama, nang dahil ayaw nila ng sanlibutan, ang gusto nila ay makalang na gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Bukod dito'y inusig ko siya at nilait pa. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ng Diyos pala ang taglay niya. Hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawat sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig.
na nasa atin dahil sa pakikipag-isa ko kay Hesus Kristo. Yaon ang natatanggap ng tao nang dahil sa pag-ibig niyang nadama. Lubos-lubos na nakilala ang kamalian at sarili niya'y tinama at naitama naman dahil sa pagtanggap. Gayon nawa ang tupdin at tuparin ng tao na makilala at kilalanin ang sarili, na habang tinatama at tinutuwid ang bawat isa, maalalang mahal na mahal ka ng Ama, sapagkat nais niya'y maging malinis ang budhi mo, nais niyang maging malinis ka sa pananaw niya, nais niyang maging mabuti kang anak niya upang makapigtas siya sa iyo ng matatamis na bunga mo. Nadulot niya, yaon ay ang mga kabutihang nakamtan mo mula sa Kanya, kaya't makapamamahagi ka sa kapwa mo, yamang siya'y tinanggap mo at natatanggap ka rin ng kapwa mong nakikipag-totoo sa iyo. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat yaong pag-ibig niya, kaya't mapalad ang nagpapakaaba ng dahil sa Kanya, mapalad ang nagpapakababa alang-alang sa Kanya, subalit ang nagpapakataas ng dahil nasasaktan ng sarili, kahabag-habag at kawa-awa, hindi matutunghayan ang kaharian niya. Sayang ang mga taon. Huwag sayangin habang nabubuhay kayo, mga mahal ko. Tigibin na ninyo ng pagnanasang lahat ng dapat baguhin ay mabago ng Ama, at lahat ng dapat ninyong matanggap, magnasa kayo at manalig na ito'y kakamtin nyo. Sapagkat ang Amang butihin sa lahat, nagmamasid, nakikinig. Kilala ka, kilala niya lahat, lahat kahit saan, saan ka man naroroon, kahit saan dako, silay na silay niya, batid na batid niya, kaya't kung tunay na siya ang nasa puso ng bawat isa, ang pagmamahal niyang tapat ang dadamhin, hindi ang sarili na nahihirapan, nasasaktan, inaapi at di pinakikinggan. Sapagkat ang makinig sa Ama, hindi mo nahahanaping ikay pakinggan ng kapwa mo, kundi ang Ama mismo, siyang patuloy mong mimithiing iyong pakinggan at patuloy na pakinggan. Kaya't ang mabubuting aral at mabubuting salita ang sa iyo'y Kanyang idaratal upang ang damdamin mo ay ganap na malubos ang galak at ligaya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sa iba yung dagat man, saan mang dako at lupalop ng daigdigan, pahatid at paabot ang mabuting balita, ang tunay na may pandinig ay nakarinig nga. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't purihin at dakilain magpakailanman ang isang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita ninuman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nawa ang katahimikan ninyo ay naging daan upang nanamnam nyo at naramdaman kung papaano ang Diyos na sa inyo'y bumuhay ay buhay at di mamamatay. Nawa ang katahimikan at pananahimik nyo ay naging tanda ng pagninilay at pagbubulay-bulay. Hindi yaong narirituman kayo, subalit pinid, sarado ang diwa nyo sa katotohanan. Yamang nabuksan kayo at binuksan, ang pangunawa naway sa inyo'y matanggap. Makapanahan sa buo niyong buhay ay patuloy kayong magtamasa ng espiritual na buhay. Hindi lamang ang sanlibutan,
na pamumuhay ang marapat niyong pagkukulan, sapagkat magwawakas ang inyong buhay, sasapit ang inyong kamatayan, mahabag kayo't maawa sa inyong kaluluwang lilisan sa katawan, na hindi batid kung saan dako, doon pala siya nakatakdang pumaroon. Nek karameneyahanam, kaya't bago nyo gawin ang lahat, 10 beses mong pag-isipan at pagnilayan, bago mo bigkasin, pakasuriin, ito nang di maging dulot ay kapahamakan. Sapagkat ang nais ng Ama, magdulot sa inyong lahat ng mabuti at maganda ang mga aral at salita niya, ng mga buhay kayo ng naayon sa Kanya at mabuhay ganap ayon sa kalooban niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, kapag nag-aalam na ang pagpupuyos ng pagngingit-ngit nyo sa galit, hindi na ang Ama ang nagahari sa inyo. Hindi na siya at mabuting espiritu niya ang sumasa katawan nyo. Kaya't hilingin nyo sa Kanya, iparam niya pagdaka, dagli-dagli ialis niya at manaig ay siya, upang mangibabaw pa rin yaong kaloob niyang banal na espiritu sa inyo. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May nagsabi po, pag nagsasalita po ako ng ganun, ba't teka kung mabuting espiritu yun, ba't teka galit? Hindi ko po alam, ba't nababago yung boses ko ng gayon? Pero, bay, malay ko ba naman sa inyo, bahala na nga kayo. Bastang mahalaga, kung nakinig po kayo at sumuri ng salita, batid ninyo, hindi kaya nang sabihin ng tao yan. Kaya't ang may pandinig, sabi nga ng Ama, ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Dakila ba ang Diyos? Buhay na buhay ba ang Diyos? Kaya't sa mga totoong tumatanggap, nagiginhawa ng loob. Sa hindi nagpapakatotoo, hirap na hirap ang loob. Tama po ba? Pwedeng po masarap, mahirapan ang loob o maginhawahan ang loob? Aba, kaya yung sinasabing kung may hirap, may ginhawa. Kaya nawa, kung nahihirapan ang loob nyo nang tagtungo kayo rito, paglabas nyo, maginhawa ng lahat yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga sinabing kung may dilim, may liwanag. Kaya nga nawa, kung kanina'y nadidimlan kayo, liwanag na ngayon ang nagahari sa inyo upang mabut nyo, matarok nyo ang kalooban ng Ama. Bagamat, hindi nyo kayang liripin ang mga gawa niya. Buhay ba ang Diyos? Nawa, kung paano kanina sa palagay nyo'y bigat na bigat sa damdamin nyo ang inyong dinadala, nawa ngayon, magaang-magaan na. At di ninyo dapat sambitin ang mabigat sapagkat hindi nyo makakaya ang bigat at mabigat. Kaya ang sabi nyo, kay gaan ng aking dala-dala. Nang dahil ang Ama'y kasama, pamatok niya'y kapiling ko. Yaon pala ay aking Panginoon. Siya ang tagapagligtas. Yaon ang sa aking ganap, na ayaw kong maparang at ayaw kong lumisan. Kaya nga't halina o tao, magmithi kayo ng ganito.
ay pababa ng pababa. Yun ang gusto ng Ama, patuloy kang magpakababa. Sapagkat ang nagpapakababa ay tinataas. At ang nagpapakataas ay kawawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hurry up! Sabi ng tao. Hurry up! Puro ka hurry up. Saan ka ba nag-hurry up? Takbo. Hurry up! Come on! Takbo! Eka, come on. Dapat sa pagbabago rin. Pagmadali kayo, mga mahal. At sumunod kayo sa Diyos. Huwag sa inyong sarili lamang. Magandang umaga. Sa hapon, na mamaya. May tanong baga kayo? Aba, kay sarap ng puto na masdan. Kaakit ang mga kulay. Kapag kaya ito ay natikman, masarap din kaya sa panamnam. Tikman natin. Ikaw na lang. Di pa pwede kumain si Apo Kunching. Anong lasa ng iyong kinain? Kung paano masarap, nawa higit na masarap ang nadama ng kalooban. Kanang mahiya, isamol mong ganap. Yan. Kapag kayo'y sinubuan ko, namnamin nyo ng diretso. Huwag pa sagabal pa, nang di mabilaukan kayo. Oh, nabilaukan ba kayo? Malambot ang putong kinain nyo, nawa kayo'y magsilambot na totoo. Di po ba? Marunong pumili ang Diyos. Gusto ko pipili uli ako. Pero hindi pala ako pwedeng pumili. Siya dapat ang pumili. Matigas ang loob mo, tao. Sa Ama, wala kang may reklamo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ano kaya iyon? Sige, namnamin mo. Sige, namnamin mo. Nasuri nyo ba ang mga sinubuan ko? Kung ano ang dahilan ko naman tao. Magbulay, magnilay kayo kung paano ang wika ko. Ngayon may karamdaman naman na kapwa nyo. Upang kung tinanggap nyo Diyos na totoo, maging gamot sa inyong katawan na may karamdaman, yaong sakit sa inyo ay binigay. Subukan niyong pawitin ng gayong himig
at tuwirang mataas. Kung maabot man din nitong katauhan na sa inyo'y niniwan, yaw ng katotohanan, ginagamit ko lang, o taong mga mahal, kayo ay magnilay, magbulay na tuwiran, magtantong lubusan, magkapananaw na mainam na lubusan, ninyong makilala, yaong amang mahal, na di nyo nasisilayan. Kahit sang dako, kayo magsitungo, di nyo makikita ang paggalaw niya, di nyo mahahawakan kung paano gumagalaw at sa inyo man din. Tuwirang nagmamahal, taong aking mga mahal, kayo ay magnilay, magbulay na lubos sa aking sinasambi, sa aking niluluwal, sa inyo inawit, at gawin ninyo, kayo ay magtanto ng makadama. Ang nasa ng Ama patuloy maging ganap, mga bilang tao dapat niyong ang gawin, pagkat kayo'y nabubuhay sa sanlibutan, kakait iinom ng pagkain ng tiyan bilang pagkatao. Subalit kailangan na inyong pakainin ay di lamang katawan, kundi kaluluwa. Kaya't nais ko'y kapwa mabusog sila at di na mauhaw magpakailanman. Iyan ang nasa ko, taong mga mahal ko, magnilay, magbulay, magtanto kayo. Iyan ang layunin ko, lahat sa inyo, kahit sanda ko, mga minamahal, di nagbabago. At anuman kayo, sino man kayo, pantay lamang tuwirang pag-ibig ko sa inyo, makadama kayo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Aking Ama at Ama nila, ang bawat araw na pagtalim at pagsunod ng iyong mga anak na nagpapakatapat, sidlan mo sila ng tuwirang galak at patuloy mong patatagin sa iyong kabanalan. Patuloy magsumikap na mapagbunyian sila'y magtagumpay na ganap. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ay, buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Kumusta? Ikaw, parehas lamang karamdaman? Ikaw, wala kang parehas karamdaman, kaya't nakagitna ka sa kanila. Ikaw, alalaumbaga, mga minamahal ko, sa isang Diyos Ama, ipatag nyo ang isip nyo, isentro nyo sa puso nyo siya, at giginhawa, pakiramdam nyo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa iyo
naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon mga taga-ibang bansa at sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas. Eto, marami na yan o. Sabi nyo nga, pag nakasalo kayo, kinakain nyo. Mabuti pa kayo nakakasalo. Nakakakain, nalalasap nyo. Kaya naman nananamnam yung lasa kahit wala kayo rito. Ang dito, lasap na lasap nila, walang panlasa. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig
umangkin at tanggapin na lang kung may magagawa ang Ama. Alam ko may magagawa ang Ama. Baka hindi ka niya manalin ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka hindi ka niya manalip ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka hindi ka niya manalin ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka aawinin ka niya, manalin ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka hindi ka niya manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ko ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon.
Napakadakila ng Diyos. Tunay nga pong walang perpekto, ano po? Walang perpektong samahan, walang perpektong pamilya, walang perpektong buhay. Lahat may kapintasan. Upang ang kapintasan na yaon ay ayusin ng Diyos. Tama po ba? Bilang tao po, alam niyo po ba, pag bilang tao ka, pag pinairal mo ang bilang tao ka, ay, parang nakakatamad ng maglingkod sa tao. Ano po? Nakakatamad paglingkuran ng tao. Hindi mo, pag bilang tao ka, hindi mo alam kung sinong totoo. Napakagandang makiharap sa'yo. Pag wala kang kaalaman, ano? Pag ikaw nagpapakatotoo ka, nagpapakabuti ka bilang tao, napakaganda ng pakikitungo mo, napakabait kunwari sa'yo. Nung pala, hindi pala matotoo, hindi pala kapanipaniwala, hindi pala dapat pagtiwala ng ganun. May mga tao pong ganun, di po ba? Iba't iba na yung naranasan mo bilang tao. Kaya, kung di ka pagtitibayin ng Diyos na maglingkod, o nga po naman, ano? Bakit ka ba naglilingkod? Ano ba ang dahilan? Sige nga po, kayo po, anong dahilan? Ba't ka naglilingkod? Kaya ka naglilingkod dahil sa Diyos. At nagagawa mo lahat gawin yung para sa Kanya dahil alam mo, Diyos yan ang katotohanan at Diyos ng buhay. Kaya nakakatakot siyang kalabanin, di po ba? Yun lang po ang dahilan, sa totoo lang. Yun lang ang dahilan, kaya nakakatakot na tumugot, pero kung hindi lang po, ay, kasarap na lang ano? Lalo na pagka naisip mo yung mga tao, bakit ganyan ang ugali ng tao, bakit ganun ang ginagawa ng tao, bakit mayroon po kayang mga taong ganun, ano? Kayo po, kayo, sa pakikitungo ninyo, pag nagpapakatotoo kayo sa kapwa nyo, tapos may kapwa kayong mayroong hindi totoo sa ginagawa nila sa inyo, anong nararamdaman nyo? Masakit. Aba, ako rin naman po'y tao di ba? Hindi naman ako Diyos. Tama po ba? Hindi po ako Diyos. Kaya, kung di lang sa Diyos, mahirap. Pero, hindi kaya Alam niyo po, sarap maglingkod sa Panginoon. Magpakatotoo ka lang sa Kanya. Ilagak mo na lang sa Kanya lahat yung mga taong sinungaling. Yung mga taong mapaggawa ng ano sa'yo, di ba? O kayo po, halimbawa, yung katabi mo, anak mo, no, mahal na mahal mo, pag ginano ka, nung mararamdaman mo, anak mo yan, ano, ganun din po ang Diyos, di po ba? Ganyan po ang Diyos. Tama po ba? Kaya, kayo po ba'y pumarito para saan? Para gumaling ang karamdaman. Sana po wag lamang po ang karamdamang pisikal. Ayan. O kayo po ba'y pumarito nang bukal sa inyong kalooban para kayong kinakasal, ano? Nang bukal sa inyong kalooban. Ay, pag po tumungo kayo dito na bukal sa inyong kalooban, sigurado po, para kang kinakasal na bukal sa kalooban mo yung pakikipagkasal mo sa asawa mo, tinatanggap mo siyang buo, di ba? Dapat po tanggapin yung buong buo ang Diyos sa puso nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, dakilang walang kapantayang Diyos, pagharian kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Buhay po ba ang Diyos? Ay, salamat. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Dakilang walang kapantay siya. Masaya po ba ang buhay? Napakabuti po ng Diyos, ano? Kung hindi po siya mabuti, ay, ewan ko lang. Masarap kumain. Masarap. Ay, masarap magpahinga. Baka po may muta ako Ano po ibig sabihin?
dapat parang hambing sa mata natin. Kasi hindi natin nararamdaman kung may muta tayo o wala, di po ba? Bago natin ituro yung muta ng kapwa natin, tingnan muna natin sa atin, baka meron din. Alisin muna natin yung sarili nating muta. Ano po? Kaya, ako pag may nakitang may muta, gaganyanin ko rin sa akin. Bago ko sabihin, ay punasan mo yung muta mo. Buhay ba dyan? Totoo po ba yan? Opo. Kasi baka sinabi ko hoy, may muta ka. Tanggalin mo nga. Baka sabihin niya sa akin, ikaw rin kaya? Nakakahiya pa, no? Buhay po ba ang Diyos? Oh, di ba? Kumusta po? Masarap magsulendro. Ne. Na. Pangalagaan mo na ita para liya. Ne. Happy po. Ya, nakamiminom pa ang marinla. Kape abyas. Ay, malaguya ita. Opo. Kape abyas, makakatipid ka pa. Ne po. Alam niyo po, maganda po yung kapeng bigas. Ne? Ay, hindi lang po sa bata maganda yun, kahit sa matanda. Maganda yun. Kaya nga nung unang panahon, walang maraming may sakit, ano? Kasi kapeng bigas. Buhay ba ang Diyos? Kapeng bigas. Kapeng bigas. Uy, may kakapukanin kaya kang balugbo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti. Buti pa si kapatid, tapos na yung siyam niya Di ba tapos na yung siyam mo? Mabuti naman. Ha? Kailan ba yun? Ay, ganun ba yun? Narang ayaw ko munang gunitin yun Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. May tanong po ba kayo? Wala kayong itatanong. Ako magtatanong. Kayo po ba humihinga? Ay siya po, konsyang katanga naman ka. Buhay kaya ako kundi ako humihinga. Oh, sige, okay. Sabi mo bilang tao, humihinga ka. Paano ka ba humihinga? Pabuntong hininga o natural lang? Pag nagbubuntong hininga ang tao, ano ibig sabihin? Pag nakapagbuntong hininga ba, natapos yon? Oy, ba't nagbubuntong hininga ka pa? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano dapat gawin? Huminga ng mahinahon, ng maayos, ng normal, at saka manalangin. Kaysa magbuntong hininga ka na. Puraw. Siya rin ginagawa naman niya yun. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, hindi po ba nakakatawa pagka masaya ka? Nakakatawa ka, no? Kaya lang po alam niyo pong merong kahit hindi masaya, tumatawa sino po ba yon? Po? Sino po? Yung kahit hindi masaya, tumatawa. Po? Meron din pong taong matatawag na bali, wala naman nakakagalit, ba't nagagalit? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Alam niyo po kasi, nasa tao lang yan Pag tinanggap niyong mabuti ang lahat ng nakikita niyo at lahat ng naririnig niyo, bubuti po sa puso niyo. Bubuti rin sa isip niyo. Ngunit kapag tinanggap niyong masama ang lahat ng narinig niyo at nakikita niyo kahit maganda at mabuti, talagang masama kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano ba? Ano sasabihin sa inyo noon? Hindi po ba? Ano sasabihin sa iyo? Ganun ka nga. Hindi naman masama at mabuti at maganda. Bakit masama para sa iyo? Ano kang tao? Sige po. Ano ka nga? Ano nga? O sige nga po, sumagot kayo. Ano nga yun? Kayo po, ano yun? Hindi niya masabi. Ano? Kasi napakahirap sabihin, nakakaawa na po. Amin na mahal, kay sarap.
Napakasarap. Sipin mo nga naman, ano, pag tinitingala ka, pag mataas ang katungkulan mo, sunod-sunod yung mga sasakyan mo, no? Eh, kapag mahirap ka lang, kahit napakarami mong ginagawang mabuti, hey, na po. Masama pa rin. O, ikaw nagsabi nun, ha? Hindi ako. Ayokong tugtungan eh. Ikaw nagtugtong. Buhay po ba ang Diyos? O, totoo po. Totoo po yan. Kasi ang tao saan tumitingin ang tao? Yung maraming tao, saan tumitingin? Saan tumitingin? Lalo na pag wala ka, hindi maglalapit sa'yo, baka mamaya dugasan mo eh. O kaya utuin mo eh. O kaya hingan mo ng hingan. Naku, eka. Lalayo sa iyo, baka abusuhin mo, no? Kung walang hiya kang tao, gagawin mo yon. Kung hindi ka naman walang hiya, di mo ba alam yung nakakahiya? Kahit naman maglalapit sa iyo, kung may hiya ka, hindi ka hingi ng hingi. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos, diba? Diba? Mga mahal, kasimple lang. Ngunit, dahil ang Diyos ay dapat hingan ng lahat ng dapat hingin, kahit meron ka na, humihingi ka pa sa Kanya, diba? Hindi naman siya nagsasawa at hindi siya nagagalit. Hindi tulad ng tao. Yun ang ibig sabihin po noon. Huwag kayo magagalit sa sinabi. Totoong-totoo yun. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, ay buti ng Ama kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Kaya siyang hanapin at yung masumpungan. Halin na kayo, magsiuwi na nang matapos ng istorya. O, yun po. Tinuloy pa niya. Ayaw niyo pang umuwi? Ako na pong uuwi. May gawain pa po kasi mamaya Kaya, mabait po kayo, no? May bukas pa, subalit walang gawain. Kaya't sa Lunes na lamang kayo magbalik. Yung gusto ay bumalik, yung ayaw manahimik. Buhay pa man Diyos! At kung gusto ay magbalik, balik. Buhay ba ang Diyos? O, tayo na po. Kasi po di ba, karami nyo nang natanggap. Para na makapagpahinga kaming mga alaga.